Boss Motovlog. Ang Vespa ang isa sa pinakamagandang motorsiklo sa buong mundo sa ngayon. Pero alam nyo ba, nagsimula ito sa panahon pa ng giyera nung bagsak ang ekonomiya ng Italia at kinailangan nila ng isang motorsiklo na utilitarian. Isang maliit, magaan, madaling dalhin at higit sa lahat, mura. Tamang-tama sa mga kakalsadahan nila na binasag ng digmaan. 78 taon na nakakaraan mula ngayon. Mula noong 1946 sinimula ng Piaggio ang paglikha ng isang sasakyan na nakilala sa salitang Italia na wasp na ang kahulugan ay insekto. Madaling makilala ang forma ng Vespa dahil ito isang pinturadong tindig gawa sa isang inipit na bakal para sa kumpletong katawan upang protektahan ang makina. Kauna-unahang scooter noon na may flat floorboard upang maingatan ang paa ng gagamit sa putik. At ang harapang fairings naman ay pansalag sa hangin. Dumaan sa masalimuot at magulong panahon, ang Vespa na isang maliit, simple at kapaki-pakinabang na scooter ay tinitingala ngayon sa buong mundo. Isang niyuping lata na dumaan sa giyera ay nagdala ng kultura, musika, legasiya at ang tunay na ligaya na higit na naaalala. Kasama ng Vespa, dumaan man ng mga dekada. Isang mapagpalang umaga sa lahat. Andito po tayo sa Vespa Imus Cavite. Dano Cars Trading Incorporated, Palikuan, Aguinaldo Highway lang po ito. At dito napakadaming Vespa Primavera, meron ding limited edition na Mickey Mouse version. At hindi lang po motorsiklo ang makukuha nyo rito. May mga accessories din, helmet at kung ano-ano pa para sa inyong Vespa. At hindi lang yan, may service center din kung sakaling kailangan magpa-maintenance. Meron sila dito. Kompleto na. One-stop shop na to. At meron din silang mga Aprilia. Ito ay isa rin sa mga hinahandle ng Vespa Imus Cavite. At puntahan na agad natin ang pinakapakay natin. Ang Vespa GTB 300. Updated version na ito. Alamin natin yung mga nabago. At yung iba pang mga nadagdag sa motor na ito. Kitang-kita sa kanyang mushroom head cowling ay mas lumapad na siya. Ganon din ang kanyang body design. Isang vintage classic look na pwede mong ipang long ride, madaling dalhin dahil scooter lang. Kasama sa pamilya ng mga GT edition na bilugan ng ilaw. Nakaposisyon sa may bandang tapalodo ng motorsiklo nyo. LED na po yan. Pati yung mga turn signals niya sa harapan. Ganon din sa likod. Ang taillight LED na. Wala na pong debombilya dito. Kung papansin niyo yung mga badges ng motor, GTB, pati yung Vespa na nakalagay at yung 300, dark gray po lahat ng kulay na yan. Ang kulay nito ay beige o light brown. Merong isang kulay pa ito, gray, at naka-highlights din yung color orange na lining. Ang Piaggio logo na gumagawa ng mga Vespa scooter sa Italia. Nakaposisyon sa pinakagitna o harapan ng motorsiklo nyo. Ang motor na ito ay mayroong 5 spokes wheel. Sporty at aesthetic ang kanyang disenyo sa kanyang kulay na matte black na may accent na orange sa kanyang mga channels. Naka disc brake harap at likod at equipped ng ABS, ganun din ng traction control system. Hindi rin magpapahuli sa teknolohiya ang GTB Vespa sa kanyang cluster. Bukod sa mga detalyeng kailangan mo, meron din tong adaptive brightness na kung saan nag-iiba ang kanyang contrast conforme sa liwanag na ibinibigay ng sitwasyon.
Pwede mo ring i-connect ang cellphone mo dito bilang isang accessory o yung MIA na tinatawag ng Vespa, na kung saan pwede kang makatanggap ng tawag o kaya text messages, notification, o pwede ka ring magpalit ng music sa iyong cellphone. Keyless entry na ito kaya hindi mo na kailangan gumamit pa ng traditional na susi. Pwede mo na isakbit kahit sa bulsa mo o kaya naman ilagay mo dito sa loob ng utility glove box mo. Pwede mong buksan yan, pwede ka maglagay ng mga maliliit na gamit o yung mga anik-anik mo bukod sa underseat compartment mo, na pwede rin yung mga maliliit na helmet. Ang maganda dito sa underseat compartment mo, pwede mong buksan, may access ka na sa makina mo. Napakadali ng access mo para i-basic maintenance mo ang motorsiklo. Solido at bilugan na malalolipop na side mirror magkabila, pababa hanggang sa mga solid bar ends nito, dire-diretso hanggang sa handlebar grip na merong logo rin ng Vespa. At napansin ko halos two-tone lang yung kulay ng motor, ano? Bukod dun sa kulay orange na lining nito, napakasimple lang talaga ng dating at nagdadagdag lalo ng pagiging elegante ng Vespa. Kahit yung mga buttons nyo itim din, basic lang, left and right signal light, high and low beam busina, at sa kanan naman andyan ang inyong ignition, kill switch at yung selection ng mode nyo sa inyong panel. Konektado yan dito sa mode sa bandang baba at sa bandang kanan naman para buksan ng inyong compartment pag nakabukas ang makina. Ito ay may 278cc to be exact, single cylinder, oil cooled, kayang sumipa ng 23 horsepower, pinakamabilis sa lahat ng mga Vespa scooter na meron sila ngayon. Tamang tama, hindi ka mabibitin sa power pagdating sa long ride. Iunat mo pa ang iyong mga paa sa napakagandang matte floorboard na may logo pa ng Vespa. Two-tone na upuan na talaga namang malambot, saktong-sakto kahit sa angkas mo, at meron siyang identical na pillion step na halos sa Vespa lang talaga nag-originate ang ganyang forma. At kahit mapabilis ang takbo ay may makakapitan ka pa ring matte na grab bar sa likod. Napaka simple lang talaga at classic. Sa halagang 425,000 pesos maiuwi mo na itong mushroom head Vespa na ang mga ilaw ay nasa ibaba. Ito ang GTV 300. At pwede rin po kayo mag-installment. Kung gusto nyo, pumunta lang po kayo dito sa Imus branch ng Vespa. Nagki-cater sila ng iba't ibang klase. Primavera, meron ding limited edition na Mickey Mouse. Itong Vespa, ano to it's not just a motorcycle. It's an heritage. Yeah. When you say it's heritage, parang kultura nila. Baka nasa passion na din talaga. Passion, culture. So, kamusta naman po yung sales parts and services niyo po? Ba't po niyo napili dito sa may actually, Imus branch? Maraming nag-alok sa akin ng mga services niyan. Kaso, syempre, doon na tayo sa dealer para sigurado. Kasi alam nila yung ginagawa nila. Bakit po Vespa ang napili niyong motorcycle? Siyempre dahil doon sa motor niya, yung kanyang reputation as, yun nga, maganda, tapos quality talaga. More than anything else, yung sa performance. Yung lifestyle ng Vespa kasi, nagsusut dun sa personality ko.